Pinuntahan ni Bingo si Mang Balong nang makauwi na si Caroline na sinabihan siya ng matanda na hanggang ngayon ay nakikialam pa rin siya. Sinaad ng binata na ang daming binintang ng matanda sa mga tiyus na agad namang sinabi ni Mang Balong na totoo ang lahat ng iyon na walang bintang sa mga sinabi niya. Hinamon ni Bingo na kung marami siyang alam ay sabihin na niya sa kanya sa mga sandaling yun na pinaalala niya ang sinabi sa kanya ng matanda noon na may kinalaman ang mga tiyo sa pag-iwan ng nanay niya noon. Pinaliwanag ni Mang Balong na magaling na accountant ang nanay niya na malaki din ang utang na loob niya sa kanya dahil ilang beses din siyang tinulungan sa negosyo niya pero nilamon siya ng pera na kinagulat ni Bingo. Giniit pa ng matanda na nagtrabaho si Annie kay Divine na may-ari ng Orchid Place na alam ni Annie kung paano gumuho yung building na napabayaan yung constructions at kinurakot na ang daming namatay na kahit madaming sumigaw ng hustisya ay nanatiling tahimik ang nanay niya, nakasama pa siya sa paglinis tungkol sa pagguho kapalit ng malaking pera. Nabayaran ang nanay niya kaya mas nanggigil si Bingo kaya agad siyang tumayo at iniwan niya si Mang Balong pero pasigaw na sinabi ng matanda na hanggang ngayon ay iniisip ng binata na malinis ang nanay niya pero iniwan siya ni Annie dahil sa yaman. Pagka-uwi naman ni Caroline sa bahay nila ay doon silang lahat na todo paliwanag si Cindy na involved sa corruption si Divine kaya hindi kinaya ng konsensya niya kaya siya nag-suicide. Pinamukha naman ni Caroline na hindi siya naniniwala kay Cindy kaya giniit niyang tanungin niya ang lover ng mama niya na si Engineer Gilbert Bautista na agad silang natahimik at tinignan nilang lahat si Wilson pero hindi siya nagsasalita. Todo palusot si Cindy na nagsorry pa sa dalaga na hindi niya sinabi lahat dahil prinoprotektahan niya ang dalaga dahil masama si Divine at ayaw niyang malaman ni Caroline na may ibang lalaki ang kanyang mama na ang dami-daming namatay sa aksidente. Agad tinanong ni Bettina kung paano nila nalaman na connected si Engineer Bautista sa nangyari na parang planado ang pag-collapse ng building na nagpaawa effect si Cindy na ayaw lang niyang magsalita nang alam niya ay gagawin nila ang lahat nila Divine at Engineer Bautista na makatakas sila pagkatapos nilang pagnakawan si Wilson kaya sinaad na Irene na kabit na nga si Divine ay magnanakaw pa kaya mangyak-ngayak na si Caroline sa mga sinasabi nila sa mga sandaling yan. Sinabihan ni Bettina si Cindy na dapat ay sinabi na niya kay Caroline ang lahat para hindi kung ano-anong binibintang nila sa kanya. Nagpalusot naman si Cindy na mas gusto nilang itago para protektahan ang dalaga at ang pamilya nila. Umangal naman si Caroline at sinabi niyang hindi yun ang sinabi ni Pato dahil nakita niya si Cindy na duguan at sinunog pa niya ang mga damit niya sa mga sandaling yan. Giniit naman ni Cindy na nakita na niyang patay ang mama niya at wala na si Caroline doon na nagawa pa niyang i-revive si Divine kaya siya duguan at wala nang dahilan pa para itago niya ang mga damit kaya sinunog na niya ito pero hindi kumbinsido sila Bettina at Irene sa mga sinasabi ni Cindy na tahimik lang sila at nahalata na din ni Wilson na aligaga na si Charleston at nanginginig na ang mga paa niya. Sinumbat ni Caroline kay Cindy na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi niya, sabay nag-walk out na ito na nakiusap pa si Cindy na paniwalaan niya ang mga sinasabi niya dahil hindi siya nagsisinungaling. Sinabihan ni Bettina ang mama niya na hayaan na nila si Caroline na yun ang alam ni Caroline ang laging mag-walk out. Agad sinita ni Charleston si Bettina kaya sinumbat niyang buti pa si Caroline ay pinagtatanggol niya
Napasigaw namang sinabi ni Charleston na wag nilang laging sinisisi si Caroline na agad silang sinanyasan ni Wilson na tumigil na sa mga sandaling yan. Guilty si Charleston dahil alam niyang pinatay talaga ang mama ni Caroline at galing siya sa mansyon na duguan nang makita ni Cindy sa gate at paalis na ang binata na duguan ang mga damit niya. Hindi na umuwi si Caroline nang tumambay siya sa gilid ng ilog hanggang gabi na siya doon at habang nakaupo ay naalala niya ang mga sinabi ni Mang Balong sa kanya maging ang mga sinabi ni Cindy. Habang hinanap naman siya ni Bingo sa mga sandaling yan at nakita niya ang dalaga, kaya agad niya itong tinawag na agad namang tumayo si Caroline na patakbo siyang lumapit kay Bingo na agad-agad ding tumakbo ang binata upang salubungin si Caroline kung saan niyakap siya ng dalaga ng napakahigpit kaya niyakap na din siya ni Bingo. Nakiusap si Caroline na ilayo siya ni Bingo sa mga kaganapan sa buhay niya at nangako naman si Bingo na andoon lang siya para sa dalaga at hindi niya ito iiwan. Naramdam ni Bingo kung gaano kahirap at kabigat ang pinagdadaanan ni Caroline sa mga sandaling yan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.